guys, and welcome back to my channel. At maraming salamat pala sa mga nanonood ng aking mga videos, nagla-like at saka nagsishare ng aking mga videos. Maraming salamat sa inyong lahat. At ngayong umaga guys, bigyan ko kayo ng update ng aking beta breeding. Ito na guys, yung aking mga beta na napapisa na. Ayan ito yung una na tank. Ayan, daming beta na free swimming na. Ayan. So last time hindi ko kayo nabigyan ng update nito guys nung Sunday kasi umalis pala kami. Ayan, ang dami Ayan, daming beta fry. Ayan, so ano natin to lilipat na natin to sa mga kanya-kanyang mga maliliit na lagayan. So ito dito din, ayan, dami na rin. Ayan, tuloy-tuloy na ng gumagawa ng bubble nest yung male. Ayan, ang dami. And then dito, ayan, marami rin. Ayan, ang dami din. Ayan, so ito lilipat na natin to sa mga kanya-kanyang mga lagayan. So ngayon guys, ililipat na natin dito yung mga beta doon sa malalaking tank. Ililipat natin dito sa mga maliliit na tank na to. And para mas magkaroon tayo ng malaking chance ng survival rate ng mga beta kapag nilagay natin dito sila sa iba't ibang tank na to. Ayan. So ito dati na pakita ko na rin sa inyo, and ngayon ito pakita ko ulit sa inyo. So ito yung lilipatan natin guys ng mga beta. Nilagyan ko ng screen. Sabi ko nilalagyan ko to ng screen kasi para maiwasan natin yung mga lamok na mag itlog dito sa ating mga grow out tank ng beta. Ayan. So itong tubig guys, ayan quality na tubig. Ilagyan ko ng Indian almond leaf. Ayan. So ang mga tank na to mayroong Indian almond yan. So condition na tong tubig, lalagay na lang natin dito yung mga beta fry, lipat natin dito. Same din doon. Ayan, puros din yan mga na-condition ko na rin na mga tubig, mayroong Indian almond. Ayan, kung mapansin nyo yung kulay ng tubig, kulay brown. Ayan, ang ganda. So lilipat na natin ngayon dito. Ito gamitin natin sa paglipat ng mga beta fry. So ano lang natin, dip lang natin kaunti. Ayan, para masama sila. Ayan, dami nang sumasama. Ayan, dandahan lang kasi pag binigla natin yan, magtakbuhan din yan sila. So ayan guys, ang dami Ayan, so ngayon ito lipat natin dito. Ayan, para magkaroon tayo ng higher chance ng survival rate ng mga beta. So itong technique na to guys, nagawa ko na rin to before, pag breed ko ng mga beta, and ito na yung mga result niya ng technique na to. Yan, ang dami. So lahat na yan nandyan. Ganitong ginamit ko na technique sa palaki ng mga beta. So dito tayo sa kabila naman na tank. Dandahan lang. Ang dami. Dami ayan Ayan, dami. And so ito lipat na rin natin dito sa kabila naman dito. Ayan. So ayan guys, so dami ayan, maliliit. So lipat natin dito. So pagpakain nito, pakita ko rin sa inyo kung paano to sila pakainin. Yan. Diyan marami na.
So dadagdagan pa natin yan, no? Ito lagyan natin, saka doon sa kabila lagyan din natin para maraming malagay natin dito sa mga maliliit na to na grow out tank. So dito guys, mayroon pang mga natira na mga Vitafry, no? So hayaan lang natin dito kasi dito kainin na rin natin yung mga meals dito, no? Maglaki din yan dito ang mga Vitafry. Kung mayroong mamamatay dito, at least mayroon na tayong nalipat, no, na kung mayroon man doon mamamatay sa nalipat natin, mamamatay din dito, kaunti na lang yung mamamatay, no? Mas maraming masave natin na mga Vitafry kasi nilipat natin sila sa kabilang tank kung saan doon natin sila palakihin. Ngayon guys, nandito na yung mga Vitafry nilagay ko. Ang dami palang mga lamok nakapasok. Tatanggalin din natin yung mga lamok. So dito ayan, mga Vitafry, oh, dami na rin. Ayan sila. And then dito ayan, oh, dami na rin. Ayan. Then dito ayan, marami. At saka dito ayan, marami din. So ayan, palakihin natin dito, no? So ngayon magfi-feeding tayo. Feed natin to ng powder pellets lang, no? Powder fish food lang. Pakain natin dito sa mga Vitafry na to. Yan, kaya na nila yan ang powder fish food. So ganito lang guys, no, na fish food pinapakain ko sa mga beta. Sa mga Vitafry ganito lang din. Ando lang, buksan ko. Sa mga meals ko, ganyan lang din. Yan. Yan, PO1. So pag nagpakain ka nito guys, ano mo lang, no, ganyan mo lang, oh, na para yan para mapino siya. Yun yung pino na yan, yun yung kakainin ng mga Vitafry. So ngayon, mag-feeding tayo. Mag-feeding muna tayo dito sa mga meals, no, na mayroong mga Vitafry din. Yan. So ayan, oh, kumakalat, oh, na yan. Parang powder, mayroon din mga parang granules. So yung powder na yan, yan yung kakainin ng mga Vitafry. So dito din. Ayan. Then sa kabila, dito. Ayan. Then dito. Ayan. So ganun lang kadali, no, mag-feeding ng mga Vitafry. So hopefully dito may makasurvive na mga Vitafry. So ngayon, doon naman tayo sa mga maliliit na mga tank. Ano yung mga maliliit natin na mga tank? Kaya feeding tayo. Feeding. Dito din, ayan, feeding din tayo. Then dito din. Ayan. So sa ganito na pamaraan guys, no, mas maraming masave natin na mga Vitafry. Ayan, ganyan lang feeding natin. So ang feeding natin dito guys, every other day, no, hindi every day. Every other day lang para ma-maintain natin yung quality ng tubig. Saka yung tubig para hindi maglabo. And kung mapansin nyo kanina dito, mayroong mga mga lamok. So gagawin natin, tatanggalin natin yung mga lamok dito, no? Tanggalin natin, i-siphon natin yung mga lamok hangga't mawala na yung mga lamok. Ang isang dahilan kasi bakit namamatay ang mga Vitafry dahil sa mga lamok na nasa tubig. No, kasi kinakain sila ng mga lamok, no, ng mosquito larvae, kinakain sila. And yun yung iwasan natin. Kaya nilagyan ko ng screen
Pero kahit nilagyan ko ng screen, nagkaroon pa rin ng mga lamok. Hindi ko alam kung saan sila dumaan. Pero may paraan naman yan, no, kung paano natin tatanggalin ang mga lamok dito sa ating mga ginlipatan ng mga Vitafry. So madali lang yan sila tanggalin, no, dito sa mga maliliit na pack na to. So ayan guys, kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to click the like button. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and click the bell button para ma-notify ka sa pinakabagong video. So once again, thank you so much for watching and see you on my next video.